today. O, di ba? Bilis lang. Parang hindi nyo lang ako na-miss. Anyway, the next day na to. Ngayon, hinihintay ko na lang yung classmate ko ng high school, my good friend, para sunduin niya ako dito sa Airbnb. And magtutour kami around the city. Tapos, ang gusto ko talagang puntahan is yung Killing Fields. If hindi nyo pa alam, isa yun sa dark history ng Cambodia. I won't consider it as like an attraction. Gusto ko lang malaman more kung anong mangyari, anong mga nangyari noon. Kasi this is as early as I think 1975 to 79. So just a decade before I was born, nangyari sa kanila to. Almost 2.2 million Cambodians ang pinatay sa mga killing fields na to. So, let's pay tribute. I don't think I will be filming ng masyadong marami doon. Maybe just a few angles lang to syempre pay them some respects as well. And then after that, on a lighter side, punta naman tayo sa Buong City. Ikotin natin Buong City. Alam ko meron sila ditong parang boulevard na maganda. Tapos siguro tambay-tambay kung saan, kung ano lang. Wala namang itinerary talaga na nakalatag. So enjoy lang natin yung araw. Tara, let's shoot! So yun, kasama ko na yung barkada ko, si DK. Meet DK everyone. And pupunta kami ngayon ng Killing Fields. Hindi na pala namin kailangan mag-exchange ng pera. Kasi tinatanggap din daw dito ang US dollars. So, okay lang na dumiretso na tayo doon. So, tara. Let's go! So, nandito na kami sa, ano ang tawag dito? Sa Killing Fields. Malapit lang siya from Airbnb. Siguro mga, parang 10 minutes lang, no? Oo. 10 minutes lang ang biyahe. So, tara. Pasok tayo. Let's go. Nakakuha na kami ng tickets, $6 each, pero may kasama na siyang audio guide. So, re-refer ka dito sa map na to, tapos iisa-isahin mo siya. And then if ano yung makita mong kunyari number doon mamaya, pe-press mo lang yung number dito para mapakinggan mo kung ano yung sinasabi ng area na yon o picture na yon o kung ano man. So, ayan, medyo marami na din mga tao. Kahit maaga kami, ano pa lang, parang 10:30 something pa lang, marami ng tao. Pero mas maganda to kasi hindi siya mainit.
So, nasa number 13 na kami. And so far, nakakalungkot siya. Parang hindi siya kapanipaniwala na this only happened in recent years. Hindi naman sobrang recent, 1975 to 79. Pero, ano lang yun, no? Parang isang dekada lang bago kami na nasilang. Imagine, hindi siya mga World War na ganun katagal. Feeling ko nga, ano ba, colored na ba TV nun? Not sure, pero posible. Nasa number 14 na kami, guys. And ito yung number 14. Nandito kami ngayon sa Central Market. Maghahanap kami ng kainan. And maganda dito, parang alam mo yung mga downtown lang din sa atin sa Pilipinas. So marami silang mga binibenta, mga bags, mga t-shirts, food. Hello! Tapos, ayun, so ikutin mo lang to. Meron din mga alahas kung gusto mo ng mga alahas. And yun siya, parang more on mga pang-negosyo, pang-maramihan, kung baga na ang mga bibilin mo dito. So ngayon, pasok tayo sa kanilang parang main hall. Ang ganda! Ang ganda! Wala! Tingnan nyo, papakita. Ayan, sobrang ganda dito, guys. Para siyang, ano ba? Parang may simbahan feels. Tapos meron silang malaking clock sa gitna na yun, siguro para sa lahat ng tao. Tapos parang ano din, parang yung katulad sa atin sa Green Hills. Kaya so ngayon naghahanap na kami ng makakainan kasi nakakagutom na. Ayan. Parang ano lang din siya, parang Divisoria, gano'n. Divisoria, marami kang mabibili, mga damit, may pagkain din, sapatos, pambata, matanda, may ngipin o wala. At yung amoy ng palengke nila, parang amoy din ng palengke ng Pilipinas. So nandito na tayo sa mga kainan nila. Ito yung maganda dito kasi talagang matitikman mo ang food ng locals. Yan. Oo. Ayan si DK. Ayan o. Marami din mga turistang kumakain dito.
Para, kasi dito mo, kesa sa restaurant ka kumain, dito mo matitikman yung talagang masarap talaga. Kasi gawa talaga ng mga Cambodian ang mga pagka, ayan, o tingnan nyo. Ooh, mukhang masarap. Ayan, wow. Ano? Mitcha. Mitcha. Wow. Ala! Grabe guys. Ha? Okay. Okay. Sabi ko kay DK, siya bahala kung ano yung kakainin for lunch. Tapos, sabi ko, pabilipin niya ako kung ano yung ma-offer ng Cambodia. Ayan, meron mga fresh lumpia. Tapos yan, ito, mga grilled fish, chicken. Ayan, meron din mga sabaw. Dito, meron din. Ayan. So ayun, nandito tayo sa Central Market and nag-order na kami ng lunch namin. Ito daw yung like national dish ng Cambodia. Ang mitcha and ang lucha. Signature dish ng Cambodia and super sarap daw. Parang yung mitcha and yung lucha, parang different types of noodles lang siya. Yung regular noodles na alam natin. And yung lucha yung manipis. Tama. Yun. Yung lucha yung manipis na parang strands ng noodles. And sinistir fry nung nagluluto. Ayan siya. Diba ko nakita nyo? Yan. Wow! Ayan. Sinistir fry niya. Tapos isi-serve dito. And ang kakaiba dito sa kanila guys, meron silang ganito. Meron silang balut sa lamesa na mismo. Tapos ito yung mga condiments nila. Ayan, so yung balot nila dito, meron silang mga condiments na ganito, yung pampaanghang and ano nga to ulit? Garlic. Ayan, garlic. Parang may garlic siya na pwede mo nang ilagay sa balot. Tapos ito, pwede mo nang ilagay sa balot and pwede din dun sa mitcha and lucha na in-order natin. So mamaya tatry natin to. So ganito sila dito. Pag gusto mo ng balot, gusto mo ma-high blood, umagang-umaga. Kuha ka lang dito, tapos crack mo lang. Ganon. Ito na yung kakainin namin and yan, pinapakita ni Becky kung paano siya gamitin. Hindi pala ako nakapag-record. Tapos yan may chili. Tapos ito yung sa akin. Tingnan niyo, ang ganda. Wow! Mukhang masarap sa manghang. Manghang. Yan. Tara, kain muna tayo. Ngayon, habang si DK enjoy na sa kanyang meal, ako naman, ito pa lang yung first. Tikman natin. Masarap, parang may nalalasahan akong parang earthy na parang mani. Hindi ko lang alam kung meron. Pero yun yung nalalasahan ko. Masarap. Ito yung ano yun? Pork o beef? Ito yung beef na kasama dun sa ano. Thank you. Masarap yung beef. Ang flavorful, tsaka hindi overcooked. Kasi malambot siya. No? Malambot, masarap. Hindi OA. Shara! Konchura! Yun daw yung thank you dito. Oh, konchura! So, tapos na kami mag-lunch. Hanap ng damit. So, nang? Yung paborito. Ay, hanap na kami ng mga damit. Mga kung ano-ano. Ang sarap nung kinain namin sa lunch. Para siyang tamang-tamang timpla ng pansit canton, parang gano'n. And medyo nutty, medyo earthy, tsaka maganda kasi fresh talaga niluluto. So pag sinerve sa'yo, mainit pa, and syempre masarap kapag ka mainit. So
Ayan, ngayon maghahanap kami ng damit ni inay. Pampasalubong. Tara, tara. Okay, so nakabili na tayo ng damit para kay inay. So, sold na siya. Ngayon naman, ginto naman. Joke lang, wala tayong pera. Tapos, ngayon, bibili tayo ng mga t-shirt na mga I love Cambodia. Para turista lang, di ba? And so, bibili tayo ng mga ref magnet dito. Mga t-shirt. Yan. Bundulan. Discount bundulan. Wow! Ooh. Around 200. Dukot ako sa akin. Sige. Ano yun? XL lang. XL. XL na, large lang, large. L. So, namimili kami ng mga pwedeng ipasalubong. Ayan si DK ang expert. And kasi magaling siyang tumawad. Kaya siya ang tagatawad natin. So tapos na kami mamili ng mga pasalubong. Konti lang ang binili ko kasi nga isang bag lang yung dala ko. Wala naman akong dalang maleta. Yung laptop lang yung dala ko para sa trabaho. So para bukas, parang isang bag lang ako tsaka itong nasa plastic bag. Para hindi ako mahirapan sa bus. So, kasi nga, di ba yung maleta ko nasa hotel lang naiwan. So, ayoko na masyadong maraming binibit-bit. Kasi baka makalimutan ko lang. So, ayan, ito yung Central Market. Kung gusto nyo bumili ng mga pasalubong nyo, ang super mura dito. Nasa downtown lang siya ng Phnom Penh. So, yun.